Magandang araw mga bata. Bago ko sisimulan ng ating leksyon ngayon, tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maaari na kayong mupo sa inyong mga upuan. Kumusta mga bata? Ako nga pala si Teacher Angel, ang guro ninyo sa Filipino. Aking sekretarya, maaari mo bang ilista kung sino ang mga lumiban ngayon sa aking klase? Kukunin ko lamang yan pagkatapos ng aking klase. Salamat. Mga bata, naalala nyo pa ba kung ano ang ating tinalakay kahapon? Magaling! Ito ay tungkol sa sanhi at bunga. Bago tayo tumungo sa ating bagong topiko o leksyon, may papakita muna akong mga tanong tungkol sa ating nakaraang leksyon. Panuto, sagutan ang mga katanungan ng mga sumusunod. Unang bilang, ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Gumagamit ng mga salitang hudyat tulad ng dahil sa, sapagkat, kasi, dulot ng, sa kadahilanan at iba pa. Magaling! Ang sagot nito ay sanhi. Pangalawang bilang, hindi nag-aaral si Ana para sa pagsusulit kaya mababa ang kanyang nakuha na marka. Sa pangungusap, saan ang sanhi? Tama! Ang sanhi sa pangungusap ay hindi nag-aral si Ana para sa pagsusulit. Pangatlong bilang, ito ay siyang kinalabasan, resulta, epekto o dulot ng naturang pangyayari o sanhi. Gumagamit naman ng salitang hudyat tulad ng kaya, kung gayon at iba pa. Tama! Ang sagot nito ay bunga. Pang-apat na bilang, malakas ang ulan at bumaha sa lugar nila kaya na-stranded ang mga tao sa kanilang mga bahay. Sa pangungusap, saan naman ang bunga? Magaling! Ang bunga sa pangungusap naman ay kaya na-stranded ang mga tao sa kanilang mga bahay. Panghuling bilang, kumain si Mark ng sobrang matatamis araw-araw, kaya nagkaroon siya ng sakit ng ngipin. Sa pangungusap, saan ang sanhi? Magaling! Ang sanhi sa pangungusap ay kumain si Mark ng sobrang matatamis araw-araw. Ngayon, maipapakita akong larawan sa inyo. Ang gagawin niyo lang ay basahin at unawain ang nasa larawan. Pagkatapos ay sagutan ang mga katanungan. Mayo 21, 2023. Mahal kong talaarawan. Maaga akong gumising ngayon dahil nagsimba kami ng aming pamilya. Pagkatapos naming magpunta sa church, nagtanghalian kami sa KFC. Kinahaponan, nagpunta kami sa park para mamasyal at maglaro. Hindi kami masyadong nagtagal dahil may pasok pa kami kinabukasan. Nakakapagod ang maghapong ito, pero masaya ako dahil nakasama ko ang aking mga magulang at mga kapatid sa buong maghapon. Nagmamahal, Lani. Mga tanong. Una, ano-anong mga detalye ang nakikita ninyo sa larawan? Magaling! Ang mga detalye na nakikita ninyo sa larawan, ito ay petsa, mga pangyayari at mga layunin. Sino naman ang sumulat ng tala-arawan? Tama! Ang sumulat ng tala-arawan ay si Lani. Itlong bilang. Bakit maagang nagising si Lani? Magaling! Dahil nagsimba sila ng kanyang pamilya. At panghuling bilang. Ano ang dahilan bakit masaya si Lani? Tama! Dahil nakasama niya ang kanyang magulang at mga kapatid. Sa palagay ninyo, gamit ang mga sagot na naitala natin, ano ang ating paksang tatalakayin ngayon? Magaling! Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa tala-arawan. Ano nga ba ang tala-arawan?
Isang kalipunan ng mga bugtong-bugtong o bahaging mga sulatin. Ito ay nakasulat o nakaayos na sunod-sunod na ayon sa petsa o araw na sumusunod sa kalendaryo. Ilan sa mga nakasulat dito ay ang mga nagawa, mga dapat gawin, saloobin o nadarama. Iniisip, pantasya, kabiguan, tagumpay at iba pang mga nangyari o pangyayari sa buhay ng isang tao. Ang pagsusulat sa tala-arawan ay parang pakikipag-usap sa isang tao na maaring tawaging mahal kong diary o tala-arawan. O maaari ring bigyan ng pangalan na parang isang tunay na tao o sinusulatan. Ngayon, mayroon akong halimbawa ng isang tala-arawan. Agosto 11, 2023. Ngayong araw na ito ay nagkaroon kami ng maikling pagsusulit sa Pilipino. Lubos akong nasiyahan dahil nakakuha ako ng mataas na marka. Pagka-uwi ko sa aming bahay ay kaagad ko itong ibinahagi sa aking mga magulang at sila ay tuwang-tuwa. Nagmamahal, Ashley. Yan po ang halimbawa ng tala-arawan. Ngayon, may mga katanungan ako para sa inyo. Unang bilang, ano ang kahulugan ng tala-arawan? Magaling. Ang tala-arawan ay isang personal na aklat o kwaderno na ginagamit sa pagtatala ng pang-araw-araw na kaganapan, damdamin, idea at mahalagang nais tandaan. Pangalawang katanungan, bakit mahalaga ang pagsusulat ng tala-arawan? Tama, dahil nakakatulong ito sa pagpapahayag ng damdamin, pagproseso ng mga karanasan at pag-unawa sa sarili habang nagsisilbi rin itong tala ng mga alaala at natututunan. Pangatlong katanungan, ano ang karaniwang nilalaman ng isang tala-arawan? Magaling. Ang nilalaman ng isang tala-arawan ay mga personal na tala at salaysay na sumasalamin sa damdamin, karanasan at iniisip ng nagsusulat. Pang-apat na katanungan, base sa nabasang halimbawa ng tala-arawan na nasa itaas, bakit nga ba masaya si Ashley? Tama, dahil nakakuha siya ng mataas na marka sa pagsusulit sa Pilipino. Panghuling katanungan, saan niya ibinahagi na nakakuha siya ng mataas na marka? Tama, ibinahagi niya ito sa kanyang mga magulang. Napakahusay mga bata. Ngayon, ihanda ang inyong sarili dahil magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. Sa paggawa ng pangkatang gawain, ano nga ba ang inyong gagawin? Magaling! Ito ay pagbabahagi ng mga ideya, kooperasyon, at huwag maingay. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto para matapos ang inyong pangkatang gawain. Sa unang pangkat, ito ang inyong panuto. Basahin ang tala-arawan, unawain at sagutan ang mga tanong na nasa ibaba. Sa ikalawang pangkat, ito naman ang inyong panuto. Gumawa ng halimbawa ng isang tala-arawan na nagpapakita ng isang masayang araw. Ilarawan ang mga pangyayari ng detalyado at malinaw. Isulat ang inyong sagot sa isang buong papel. Sa ikatlong pangkat naman, ito naman ang inyong panuto. Sumulat ng tala-arawan na naglalaman ng isang hamon o suliranin na nararanasan ng isang mag-aaral. Isulat ang inyong sagot sa isang buong papel. Pang-apat na pangkat, panuto. Gumawa ng tala-arawan na naglalarawan ng buhay sa hinaharap. Halimbawa, 50 taon mula ngayon, isulat kung paano magbabago ang teknolohiya, lipunan at kapaligiran. Isulat ang inyong sagot sa isang buong papel. At ngayon, may rubrics tayo sa pagmamarka. Nilalaman, 40%. Pagkamalikhain, 30%. Kaugnayan sa tema, 20%. Pagpapakita ng gawain, 10%. At ang kabuang puntos ay 100%.
ang lahat? Ngayon, ating susuriin kung ang inyong sagot ay tama. Ngayon, sa unang pangkat, ito ang kanilang panuto. Basahin ang tala-arawan, unawain at sagutan ang mga tanong na nasa ibaba. Enero 5, 2024, Martes. Ngayong araw ay napakasaya ko dahil natapos ko na rin ang proyekto sa paaralan na matagal ko nang pinapapaguran. Nagpahinga muna ako ng ilang oras pagkatapos ng klase. Sa hapon, tumulong ako kay nanay sa pagluluto ng hapunan. Ang sarap ng ulam namin, adobo. Napansin kong mas masaya ang pamilya kapag magkakasama kami sa hapagkainan. Bago matulog, nagbasa muna ako ng ilang pahina ng paborito kong nobela. Talagang nakaka-relax ang araw na ito. Nagmamahal, Drake. Narito ang kanilang mga tanong. Unang bilang, anong araw natapos ang proyekto sa paaralan? Ang kanilang sagot ay tama. Ito ay araw ng Martes. Pangalawang tanong, sino ang tinulungan ni Drake sa pagluluto ng hapunan? Ang kanilang sagot ay tama. Ang tinulungan ni Drake sa pagluluto ng hapunan ay ang kanyang nanay. Pangatlong katanungan, ano ang ulam ng pamilya sa gabing iyon? Ang kanilang sagot ay tama din. Ang ulam ng pamilya ng gabing iyon ay adobo. Pang-apat na katanungan, bakit masaya si Drake habang nasa hapagkainan? Ang kanilang sagot ay dahil kasama niya sa hapagkainan ang kanyang pamilya. Ito ay tama. Panghuling katanungan, anong aktibidad ang ginawa ni Drake bago matulog? Ang kanilang sagot ay tama. Ito ay nagbasa siya ng kanyang paboritong nobela. Ang sagot sa unang pangkat ay tama. Dito naman tayo sa ikalawang pangkat. Ang kanilang panuto ay gumawa ng halimbawa ng isang tala-arawan na nagpapakita ng isang masayang araw. Ilarawan ang mga pangyayari ng detalyado at malinaw. Isulat ang inyong sagot sa buong papel. At ito ang kanilang nagawa. Akin munang babasahin. Ika-29 ng Disyembre, 2024. Napakaganda ng araw na ito. Paggising ko pa lang ay naramdaman ko na ang lamig na simoy ng hangin. Hudyat na papalapit na ang bagong taon. Bandang 7:00 ng umaga, naghanda ako ng almusal kasama ang aking pamilya. Nagprito kami ng longganisa at itlog at may mainit na kape't pandesal sa tabi. Ang saya ng usapan namin habang sabay-sabay kaming kumakain. Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming magtungo sa parke upang magpiknik. Bitbit namin ang aming mga paboritong pagkain tulad ng adobo, macaroni salad at mga prutas. Dumating din ang mga pinsan ko kaya't naging mas masaya ang aming pagtitipon. Naglaro kami ng patentero at frisbee habang tumatawa at nagkukulitan. Ang init ng araw ay sakto lang kaya't hindi nakakapagod ang mga gawain. Bandang tanghali, sumilong kami sa ilalim ng malaking puno. Habang kumakain, nagbahaginan kami ng mga plano para sa darating na taon. Kaka-inspire pakinggan ang mga pangarap ng bawat isa. Maya-maya'y may nagdala ng gitara, kaya't nagkaroon kami ng instant na kantahan. Puno ng tawanan at hiyawan ang paligid. Bago umuwi, dumaan kami sa isang maliit na tindahan ng sorbetes. Pinili ko ang paborito kong flavor na ube. Ang sarap talagang magtapos ng isang masayang araw sa ganitong paraan. Pag-uwi namin, nagkayayaan pang maglaro ng board game sa sala. Sa huli, habang nagpapahinga sa kama, napaisip ako kung gaano ako kaswerte sa araw na ito. Ang mga simpleng sandali kasama ang pamilya at ang mga kaibigan ang tunay na nagpapaligaya sa akin. Ito ang isa sa mga araw na hindi ko makakalimutan. Salamat Diyos sa isang masayang araw na puno ng pagmamahal at tawanan. Base sa rubrics ng pagmamarka, ang ikalawang pangkat ay bibigyan ko ng 100%. Sa ikatlong pangkat naman, ito ang kanilang panuto. Sumulat ng tala-arawan na naglalaman ng isang hamon o suliranin na nararanasan ng isang mag-aaral. Isulat ang inyong sagot sa isang buong papel. At ito naman ang nagawa ng ikatlong pangkat. Akin mo nang babasahin. Disyembre 29,
2024. Mahal kong talaarawan, ngayong araw ay sana namang hamon ng aking kinakaharap bilang isang mag-aaral. Napakabigat ng pakiramdam ko dahil sa sunod-sunod na gawain sa paaralan. Ang dami kong kailangang tapusin. May proyekto sa agham, sanaysay sa Filipino at pagsusulit na kailangan kong pag-aralan para sa matematika. Halos wala na akong oras para magpahinga o makasama ang aking pamilya. Ngunit ang pinakamatinding hamon ay ang pakiramdam na parang hindi sapat ang ginagawa ko. Kahit anong pilit kong unawain ang mga aralin, tila kulang pa rin ang kaalaman ko. Lalo akong pinanghihinaan ng loob kapag nakikita ko ang ibang kaklase na tila ay madali lang sa kanila ang lahat. Napapatanong tuloy ako sa sarili, kaya ko pa ba? Gayunpaman, sinabi ni Mama na ang bawat hamon ay may kalakip na aral. Nagdasal ako kanina, humingi ng lakas at sinubukang ayusin ang aking schedule. Sa bawat oras na nadadarama kong parang hindi ko na kaya, iniisip ko na lang na para ito sa mga pangarap ko. Hindi man ito madali, alam kong kaya kong malampasan ang lahat ng ito. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko at balang araw mararamdaman kong sulit ang bawat pagod at sakripisyo. Hanggang dito na lang muna, mahal kong talaarawan. Salamat sa pakikinig sa aking mga hinaing. Base naman sa rubrics ng pagmamarka, ang ikatlong pangkat ay bibigyan ko ng 100%. Magaling! Dito naman sa pang-apat na pangkat, ito ang kanilang panuto. Gumawa ng talaarawan na naglalarawan ng buhay sa hinarap. Halimbawa, 50 taon mula ngayon, isulat kung paano magbabago ang teknolohiya, lipunan at kapaligiran. Isulat ang inyong sagot sa isang buong papel. At ito naman ang kanilang nagawa. Pebrero 20, 2074. Napakaibang mundo na ang ating ginagalawan ngayon kumpara sa nakaraan. Ang buhay sa hinaharap ay puno ng mga teknolohiyang dati tila isang pantasya lamang. Nagising ako kaninang umaga sa tunog ng aking smart assistant na hindi lang simpleng alarma, kundi isang artificial na intelihensya na nakakaintindi ng emosyon. Inihanda niya ang aking araw mula sa paggawa ng personalized na almusal gamit ang 3D food printer hanggang sa pag-update ng aking holographic calendar. Ang transportasyon ay halos walang polusyon. Gumagamit ng lahat ng self-driving electric cars na may kakayahang lumipad kapag mataas ang traffic sa lupa. May mga hyperloop trains din na kayang magdala ng tao mula Maynila hanggang Cebu sa loob lamang ng 30 minuto. Kahit ang trabaho ay nagbago na rin, karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho na mula sa bahay gamit ang virtual reality o VR o augmented reality or AR systems. Ang lipunan ay mas interkonektado pero hamon pa rin ang pagkakapantay-pantay. Ang edukasyon ay na-digitize na rin. Ang mga bata ay nag-aaral gamit ang VR classrooms kung saan maaari nilang maranasan ang mga aralin tulad ng pagpunta sa Mars para sa isang science lesson o pagbabalik sa panahon ng mga bayani para sa araling panlipunan. Ang healthcare ay lubhang umunlad din. May mga nanobots na kayang pumasok sa ating katawan upang gumutin ang mga sakit mula sa loob. Sa kabila ng mga benepisyong ito, marami pa ring diskusyon ukol sa privacy at ang tamang paggamit ng teknolohiya. Dahil halos lahat ng bagay ay konektado sa internet, ang seguridad ng datos ay mahalaga. May ilan ding umaasa sa teknolohiya kaya't nawawala ang kasanayang manual o tradisyonal. Ang kapaligiran naman ay nanumbalik dahil sa mas malawak na paggamit ng renewable energy tulad ng solar at wind power. May mga floating cities na rin sa mga lugar na apektado ng pagtaas ng tubig, dagat dulot ng climate change. Ang mga basurang plastik ay ginawang pangunahing material para sa mga infrastruktura tulad ng kalsada at bahay. Gayunpaman, patuloy ang pagsisikap upang mapanatili ang balanse ng kalikasan habang patuloy na umunlad ang teknolohiya. Base naman sa rubrics ng pagmamarka, ang ibinigay kong puntos sa pang-apat na pangkat ay 100%.
Ngayon naman ay may mga katanungan ako para sa inyo. Unang bilang, bakit mahalaga ang tala-arawan sa paghubog ng personal na kasanayan at pagkakakilanlan? Magaling, dahil itinatala nito ang mahalagang karanasan, emosyon at pananaw na tumutulong sa mas malalim na pag-unawa sa sarili, pagsubaybay sa paglago at paglikha ng natatanging kwento ng buhay. Pangalawang katanungan, kung ikaw ay gagawa ng sariling tala-arawan, ano ang magiging tema nito at bakit? Magaling. Pangatlong katanungan, alin ang mas mainam gamitin sa panahon ngayon, tradisyonal na tala-arawan o digital diary? Ngayon, magkakaroon ulit tayo ng aktibidad. Panuto, basahin at unawain ang tala-arawan na nasa ibaba at pagkatapos ay sagutan ang mga sumusunod na mga katanungan. Disyembre 20, 2024. Ngayong araw, nakaramdam ako ng kaligayahan at pagkapagod. Nagpunta kami ng pamilya ko sa mall para mamili ng mga regalo para sa Pasko. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang kasiyahan ng magkasama kaming lahat. Ngunit napansin ko rin na medyo matagal ang pila sa mga tindahan. Habang naghihintay kami, nagkaroon kami ng pagkakataong magkwentuhan at magbiro. Masaya akong makita na masaya ang bawat isa. Nang makauwi kami, halos walang ibang ginawa kundi mag-relax at magpahinga. Natutunan ko na kahit pagod, mas mahalaga ang mga simpleng moments kasama ang pamilya. Hanggang sa muli, Ira. Mga katanungan. Unang bilang, ano ang pakiramdam ni Ira habang nagmumol kasama ang pamilya? Tama, si Ira ay nakaramdam ng kasiyahan. Pangalawang bilang, bakit nagustuhan ni Ira ang kanilang experience sa mall? Magaling, ang tamang sagot ay dahil kasama niya ang kanyang pamilya. Pangatlong bilang, paano inilalarawan ni Ira ang kanilang paghihintay sa pila? Tama, dahil nagkaroon sila ng pagkakataong magkwentuhan at magbiruan. Panghuling tanong, ano ang natutunan ni Ira mula sa kanilang araw? Tama ang iyong sagot, na kahit pagod, mas mahalaga ang mga simpleng moments kasama ang kanyang pamilya. Mayroon na naman akong ipapagawang aktibidad para sa inyo. Panuto, basahin at unawain ang tala-arawan na nasa ibaba. Sagutan ang mga sumusunod na mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang bago ang numero. Hulyo 20, 2024. Ngayong araw, maaliwalas ang panahon kaya nagpasya akong maglinis ng hardin. Una kong binunot ang mga damo at pagkatapos ay tinabasan ang mga sanga ng halaman. Habang naglilinis, nakakita ako ng isang pares ng paru-paro na lumilipad sa paligid. Ang ganda nila kaya napangiti ako. Matapos ang paglilinis, naupo ako sa ilalim ng puno at nagbasa ng paborito kong aklat. Talagang nakaka-relax ang araw na ito. Nagmamahal, Julia. Sa unang numero, ano ang tamang sagot? Tama, ang tamang sagot ay Hulyo 20, 2024. Pangalawang tanong, ano ang ginawa ni Julia sa hardin? Letrang A, nagdilig ng halaman. Letrang B, binunot ang damo at tinabasan ang mga sanga. Letrang C, nagtanom ng bagong halaman. Letrang D, naglagay ng dekorasyon. Magaling, ang tamang sagot ay letrang B, binunot ang damo at tinabasan ang mga sanga. Pangatlong tanong, anong hayop ang nakita ni Julia sa hardin? Letrang A, ibon. Letrang B, paru-paro. Letrang C, alitap-tap. At letrang D, kuliglig. Tama, ang sagot sa pangatlong bilang ay letrang B, paru-paro. Pang-apat na bilang, ano ang ginawa ni Julia matapos linisin ang hardin? Letrang A, naglaro sa bakuran. Letrang B, nagpahinga sa kama. Letrang C, naupo sa ilalim ng puno at nagbasa ng aklat. Letrang D, kumain ng merienda. Magaling, ang tamang sagot sa ikaapat na tanong ay letrang C, naupo sa ilalim ng puno at nagbasa ng aklat. Panghuling bilang, paano inilalarawan ni Julia ang araw na iyon?
Letrang A, nakakapagod. Letrang B, nakaka-relax. Letrang C, malungkot. At letrang D, karaniwan. Ang tamang sagot ay letrang B, nakaka-relax. Magaling mga bata, dahil nasagutan ninyo ng maayos ang ating aktibidad ngayon. Bago matapos ang ating klase ngayon, may inihanda akong takdang aralin para sa inyo. Panuto, sumulat na isang tala-arawan tungkol sa isang natatanging karanasan o pangyayari sa iyong buhay. Maaring ito ay tungkol sa isang mahalagang okasyon, isang simpleng araw na puno ng kasiyahan, o isang mahalagang aral na natutunan mo. Sagutan ang mga sumusunod na mga tanong na nasa ibaba. At dyan lamang nagtatapos ang ating aralin sa araw ngayon. Maraming salamat.